Hi everyone! Good morning! Friday day karon, March 15, sweldo 2024. Mingaw na po diri guys kay kailan na po sila. So mag-300 na po ta. Kanang unsay update sa among life diri. Actually busy mi mga 3 weeks na mi busy guys kay kuan manggod na ako'y appointment sa doktor unyang ako pong anak si Austin na apod. Katong mga nakoy previous video katong naahat mi og pa-enroll sa preschool. Diyan ingon ko dito nga he is showing signs of autism. So mao to last February nag-add to me og GP or general practitioner. Nagkuha mi og referral para sa pediatrician. Kanang pediatrician diri guys, mura na sila og kanang specialista and most likely na sila bayad. Dili na sila libre. So karon katong March 5, ano na siya, appointment na mo sa pedya. And confirm na nga nay autism si Austin. Nihilak ko. Dawat na nako siya. Dawat na nako siya before. Pero lahi jud, it hits hard jud kung gikan sa pedya ang confirmation and giingnan pa jud ko na ang pagkasturya man gud niya man gud siya na after the observation siya, what do you think? Ko na I think he has autism. And I was telling him that while kuan ko sa kong anak kay murag kuan si Austin ato murag unstable siya. So he said, yeah, I think he has autism and he is on the level 3. Dito ko nahilak og maayo. As in. Kay, ang autism man good guys, man ang good na siya. Lifetime na siya. Dili na siya sakit. Dili na siya disease. Dili na siya sickness. Na siya? Murag ka ng disorder. Disorder ang murag tama nga term para ana. And, ang uban maingon sila na pwede pa na ma-cure. Pero actually, wala na siya cure. Ang amuan na lang ana as parents is mangita mig paagi para ma-improve ang ilahang ang ilahang situation to the point na ma-maximize ang ilahang independence. Mao na lang na. So karon pag moingon magug kag level 3, he needs very substantial support. Mao na siya ang description nga nakabutang sa level 3. Wala ko nag-expect ana. Mao nang hilak ko that time. So karon ako nag-video kay kanang dili na motulo akong luha para ana. Pero sakit jud during those times, sakit jud siya. So karon naghanap or nagapangita nako og therapist, speech therapy and occupational therapy. Nanakoy na storya na occupational therapy. Ang problema man gud diri sa Australia kung diha sa Pilipinas, ang problema is ang makakuha og appointment para sa developmental pedia, it will take 1 year. Diri sa Australia baliktad. Ang therapist, ang OT ug ang ST ang problema kay 6 months to 1 year ang nasa waitlist. So, ang mali lang nako kay wala nako siya gi-waitlist mga previous months. So karon, fortunately na ako'y na surya na OT and naka-appointment unta mi next week. Ang problema naman pod kay kanang naamang gud mi gi-applyan kanang NDIS para sa funding anang therapy. Later na nako i-explain, separate video na lang nako i-explain ng NDIS, pero nanami letter na successful iyang application pero wala pa ito'y funding because wala pa may plan or kanang i-set good nimo ang goals o ang unsay pwede buhaton para ma-improve na siya or para ma-reach na nimo nga goal. So karon approve na siya. Ang problema po nako kay ako na nang siyang gi-reschedule from 19 to 2 kay alanganin ko nga ma-approve dayon tong funding para sa plan. So, kuan day ito guys. Katong NDIS ni Austin is para sa iyahang developmental delay. Kay diri sa Australia naa sila kanang early intervention na ihatag
Pag ang bata is 1 year to 0 to 6 years, tapos naa siya problema sa iyang mga milestones, naa siya dili mahit. Although dili pa siya diagnosed as autistic or ADHD or unsang iyang problema, basta pag makita sa parent nga pwede nimo siya applyan sa NDIS para maagapan siya before pa siya mag-school. So, mo na mong gibuhat, guys. Karon nang hunting sa mi. So, lang sa ang update na ko nga mahatag, guys. Then, i-share na ko next time unsang mga katigaran na mo dire. So, lang sa to. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye!